Nako, brace yourselves. Nako, magkapit-bising na kay Sanim Puwersa. Eto na nga, Kim Pao fever sa Vancouver Airport. Nayanig sa hiyawan ng mga pani. Sobrang nayanig sa hiyawan ng airport ng Vancouver, Canada. Nang lumapag doon sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Pinagkaguluhan ang Kim Pao at nagsiksika na sila. Pero happy pa rin ang love team sa mainit na pagtanggap sa kanila ng fans. Eto talaga bonggan. Hindi lang yung Vancouver Airport ang niyanig ng Kim Pao, kundi yung mga kapwa nila, mga artists. Correct. Na as in sila ang may pinakamaraming fans club o fans na nagpunta dyan. At yung mga dumating at yung mga rumampa din, naglakad na makatuloy nila vibes. Yung iba, nakisawsaw na rin. Kumbaga parang hinakot na rin ni Vice. Alam mo, ayoko mang isipin, ayoko mang sabihin yan. Pero nagsusumigaw kasi ang katotohanan eh. Talagang makikita mo sa social media. Para ngayon lang uli ako nakakita sa airport pa lang, ang dami-dami ng sumalubong ng mga fans na may mga hawak talagang poster, mga pictures ng mga idols nila. Nakita mo, puro pasalamat si Kim. Wala sa ibang ginawa kundi thank you. Maraming salamat po sa suporta. At ito naman si Paolo, diba? Talagang ganyan si Paolo eh. Iniwanan daw si Kim. Hindi po iniwanan si Kim, pinagbigyan niya lang si Kim na namnamin at magpasalamat at personal na mag-appreciate dun sa mga dumating at sumalubong sa kanya. Kita nyo halos hindi na nga siya makalakad. At ang dami-dami niyang naiuwing mga gifts, mga pasalubong mula sa mga fan niya at yung iba galing pa sa abroad. Alam mo ba, yung aking kaibigan, yung mga iba ko mga kaibigan na galing pa ng Amerika, yung isa galing ng San Francisco, si Celso Villanueva, ay, yung pamilya niya nagpunta dyan sa Vancouver. Siguro mga ilang oras din na yan, di ba, na biyahe. Pero, ayun na nga. So, kung ikaw ba artista din or mga kasama ni Kim, no, parang magdadalawang isip ka bang sumabay na sa kanila? Ay, totoo. Hindi. Ako parang isip. kasi siguro yan ang ginawa niya. Ginawa ng ibang mga artista, pinauna muna nila si Kim o yung iba nauna na. Tapos si Kim. And then nung nakita naman natin yung iba, 'di ba? Parang si Piolo Pascual, wala ako nakitang post. Parang meron yatang nagpa-picture sa kanya pero hindi ganong kalakasan. Siguro lumabas sila baka wala na itong mga fans na to na ganong karami kasi yung iba dumiretso pa dun sa labas eh. Parang dumiretso sa labas para makita pa si Kim at saka si Paolo. At hindi naman nagdamot itong dalawang ito. Yes. Sumilip sa bintana ng kanilang service bus at kumaway pa. At saka deserve ng Kim Paulandia sa America man or sa Canada, sa Vancouver man yan, ang treatment na ginawa ng Kim Pao, nila Kim Chen, Paolo Avellino. Talagang nagbigay sila ng time, nag-effort sila kahit yung pag-open lang ng door sa van at pagkaway, malaking bagay yun sa mga fans. At saka yung nakikita mo yung mga pa-selfie kahit di ba, naglalakad yung dalawa. Kahit malayo. As much as possible, pwede nilang pagbigyan kung gusto nilang pagbigyan. It's just that sobrang dami talaga. So ako, naniniwala talaga ako sa power ng Kim Paulandia. Ako bumibilib ako, humahanga ako, saludo talaga ako sa Kim Paulandia. Lalo na sa Vancouver, lalo na doon sa mga senior. Nakita ko talaga yung mga senior. Nag-effort pa. Napakalamig doon ngayon sa Vancouver. Grabe. Yes. Para lumabas. Sa bagay, mga tao naman dyan, lalo mga OFW na matagal naninirahan, nakapag-move on. Kumbaga, naka-adapt na dun sa klima. Pero, the mere fact na nag-effort sila, tapos may mga kasamang bata pa. Hindi lang bata, may teener, merong tatay, may nanay, may tita, lahat halos ng age bracket na dyan. Na kulang na lang nga bitbitin ng sanggol. Ay, oo. At saka, feeling ko pati yung mga asawa nilang foreigner, nakasama nila. Talagang sinasama sa concert. Uy, teka muna. May tanong dito si Dolly Chu. Kasama si Gerald sa Vancouver. Bakit nawala siya sa mga artista na pupunta? What happened? Alam ko hindi siya kasama talaga eh. Kasama ba? Parang hindi siya nakapost dun sa Hindi. Siyempre, hindi pa Diyos mi naman. Baka naman magkaroon ng issue pag ganyan, di ba? Pero hindi, okay naman sila ni Kim eh. Pero siyempre, kahit paano, awkward yon sa totoo lang. Kung tutoksuin man sila on stage, okay lang naman. Kaya lang siyempre, para maiwasan ng mga posibleng sumulpot ng mga issue. Tsaka parang feeling ko naman marami ginagawa rin si
Gerald ngayon. Uy, totoo ba to? Wala sa original guest list sina Kim at Paolo sa Asa Vancouver, pero inahabol Remember, sila di ba pinag-uusapan natin Hindi wala, yan? yung Yung unang announcement, wala talaga. Pero yung pangalawa, meron na mga 2 months ago, meron na yan. Kasi yun nga, di ba una muna may mga nilabas. So nagtatanong yung mga fans, bakit hindi kasama ang Kim Pao, blah, blah, blah. And then eventually, naglabas ng second batch ng mga photos at ng cast or kung sino mga kasama sa Vancouver. O, sabi naman ni Chichang, hindi iniwan ni Pao si Kim. May video na pinauna ng security si Pao. Nilingon at tinuro ni Pao si Kim sa security. Kaso dinumugla talaga si Kim. At ang sabi nitong si Revelyn Starkey, Gerald was on the original guest list. So alam na natin na hindi na siguro sinama para at least para tsaka dami-dami na nila. Diba? Parang hindi ko alam kung ilang oras yung show na yun. Sa mga nakapanood sa Vancouver, ilang oras ba yung show talaga? From what time nag-start at natapos? Kasi parang lahat may mga... Si Kim na lang ilan ang production number. 3 yata. Kaya may number pa sila ni Paolo. Meron ni Paolo, tapos meron pa siyang solo niya, tapos may dance pa siya. Pero buti na lang at nakinig ang team ng show na yan dun sa mga fans ng sa Canada na kapag hindi nasama dyan ang Kim Pao, magkakaroon ng refund. Ay! Hindi totoo, di ba sabi ng ganon? Pero ako mas gusto ko talaga sa totoo lang yung matagal malaking bagay. At ang mahal pala. Ng ticket nasa mga magkano daw ba? Teka, sa totoo lang, tingnan natin ha. Okay, pero ako talaga, ang matagal ko nang sinasabi pa, sana magkatotoo yung matagal na natin pinag-uusapan na magkaroon sila ng concert, Kim Pao lang, si Kim at si Paolo lang. Kung may guest man, konti lang. And of course, magkaroon ng world tour kasi parang the way, titignan natin, kayang-kaya nila eh, di ba? Kahit saan magpunta man, kayang-kaya nila eh. Kung ganun katindi ang support ng Kim Pao Landia sa kanila, kahit saan kahit na 2 oras yung concert na yun, kakayanin talaga. Totoo ba to? Maraming bibili ng ticket. Totoo ba to? $200 daw ang 200, siguro $200 Canadian dollars. Kahit na, ganun din halos, diba? Ganun daw, kamahal. Carry na yan. Carry na yan, ganun naman talaga mga pa-concert. Ang show daw kasi 2 to 3 hours daw. Yun nga, mahaba. So, tsaka yan, maswerte yung iba dyan, yung meron silang meet and greet. Siguro yung mas mahal yung ticket. Wala yatang meet and greet na nangyari. Ang nangyari lang ay nag-meet and greet yung mga fans. Kumain sila pagkatapos, nag-arkila yata sila or nagpunta sila doon sa restaurant at sa kanila lang yung exclusive. At sabi nga para daw sa parents nila, kahit matatanda na yung mga member. True naman. Para sa parents daw, nila na sina Kim at Paolo ang Kim Pao. Ang sarap, no? Ayun, sabi ni Joy Viloria, 2 show po kasi meron pong hapon at gabi. Kasi kung iisipin ko, ang haba ng show. Kasi kahit si Daniel Padilla, di ba, meron silang number ni Moira, tapos may solo rin siya. Tapos kaya lang nga, nagkataon, ang sipag kasi ng Kim Pao Landia mag-video, kaya ang nakikita lang ng lahat sa social media ay yung performances nila. Pero ngayon, nakikita naman, lumalabas na rin yung kila Vice Ganda, yung mga ganon. Paglapag pa lang ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa airport, agad nang nayanik sa hiyawan ng buong paliparan. Parang concert ang PEG, may mga fans na may dalang banners, placards at nagkakantahan pa ng mga theme song ng Tambalang Kim Pao. Iba talaga ang level ng pagmamahal ng mga taga-Canada sa dalawa. Makikita raw sa mga videos na kumakalat online kung gaano ka-warm ang welcome ng mga supporters. May mga lumipad pa mula sa ibang cities tulad ng Toronto at Calgary para lang masilayan ng personal sina Kim at Paolo. Hindi na nakapagtataka dahil simula nang sumikat ang kanilang serye, tuloy-tuloy na ang Kim Pao fever sa iba't ibang bahagi ng mundo. Reaksyon nakakatuwang makita kung paano sumisigaw ng pagmamahal ang mga Pinoy fans abroad para sa Kim Pao. Sa bawat sigaw, sa bawat ngiti, ramdam na ramdam ang inspirasyon at saya na hatid ng tambalang ito. Hindi lang basta love team sina Kim at Paolo. Simbolo sila ng dedikasyon, chemistry at global appeal ng mga Pinoy artists. Ang tanong ngayon, saan naman kaya ang next stop ng Kim Pao fever? Baka sa Europe naman, pagbukas pa lang ng arrival gate, sabay-sabay ng sumigaw ng "We love you Kim Pao" ang mga fans habang kumakaway sina Kim at Paolo. Si Kim ay nakasimple pero eleganteng outfit, samantalang si Paolo ay cool na cool sa kanyang jacket at shades. Hindi namin in-expect na gaganito kainit ang sasalubong sa amin dito sa Vancouver. Nakakataba ng puso ani Kim Chiu. Grabe yung energy ng mga kababayan natin. Thank you guys, dagdag ni Paolo Avellino na halatang tuwang-tuwa rin. Ayon kay Maria, isang fan na bumiyahe pa mula Toronto, worth it lahat ng pagod.
Makita ko lang silang dalawa ng personal, parang panaginip. Ang Kim Pao ay nasa Canada para sa kanilang One Sweet Day fan event tour kung saan makakasama rin nila ang ilang cast ng kanilang hit series. Muling pinatunayan ni Kim at Paulo na saan man sila dalhin ng kanilang karera, patuloy silang mamahalin at susuportahan ng mga fans, mapa Pilipinas man o ibang bansa. Talagang hindi mapipigilan ng Kim Pao fever saan mang sulok ng mundo. Ang eksenang naganap sa Vancouver Airport ay patunay na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi lamang mga lokal na bituin, kundi mga global icons na minamahal ng mga Pilipino saan man sila naroon. Nakakatuwang makita kung paano napuno ng sigawan, halakhakan, at kilig ang buong paliparan sa pagdating ng dalawa. Ang mga fans, halatang matagal nang naghintay, may dalang placards, balloons, at mga mensaheng nagpapakita ng kanilang top na suporta. Iba talaga ang energy ng Kim Pao fandom, sabik, masigla, at puno ng pagmamahal. Para kay Kim Chiu, makikita na kahit ilang taon na siya sa industriya, patuloy pa rin ang paglawak ng kanyang impluensya. Ang kanyang charm, kabaitan, at natural na karisma ay hindi lang umaabot sa mga Pilipino sa bansa, kundi pati na rin sa mga kababayan sa abroad. Si Paulo Avellino naman, sa kanyang tahimik pero intense na personality, ay nagdadala ng kakaibang appeal na lalong nagpapalalim sa Kim Pao magic. Ang chemistry nila ay hindi gawa-gawa. Ito ay nararamdaman, totoo, at nakakapangiti kahit sa malayo. Ang ganitong mainit na pagtanggap mula sa mga fans sa Vancouver ay hindi lamang simpleng pagsalubong. Ito ay simbolo ng pagmamalaki ng mga Pilipino sa talento ng kanilang mga artista. Sa gitna ng ibang kultura at bansa, ang mga Pinoy ay nagkakaisa sa pagmamahal sa tambalang nagbigay sa kanila ng saya, inspirasyon at kilig. Isa itong patunay na ang Kim Pao phenomenon ay hindi basta hype. Ito ay koneksyon ng puso sa puso, artista sa tagahanga at Pilipino sa kapwa Pilipino. Sa huli, ang sigawan sa airport ay hindi lang ingay. Ito ay musika ng pagmamahal, pasasalamat at pagkamangha. Ang Kim Pao ay patunay na sa mundo ng showbiz, may mga tambalan na hindi lang umaarte, kundi nagpaparamdam ng tunay na koneksyon sa bawat manonood. Kaya hindi na nakapagtataka kung saan man sila mapunta. Laging may sisigaw ng, "We love you, Kim Pao," isang napaka-inspiring at nakakatuwang tagpo. Ipinapakita nito kung gaano kalawak at kalalim ang impluensya ni Kim Chiu at Paulo Avellino hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Ang eksenang iyon sa Vancouver Airport ay hindi lang simpleng pagdating ng dalawang artista. Isa itong malaking simbolo ng pagmamahal ng mga fans na kahit malayo na sa kanilang bayan, dala-dala pa rin ang suporta sa mga idolong Pilipino. Ang ganitong klase ng eksena ay bihirang mangyari at nagpapakita ng global reach ng tambalang Kim Pao. Nakakatuwang isipin na sa bawat ngiti at kaway nila Kim at Paulo, may kasamang inspirasyon saya para sa mga taong sabik silang makita ng personal. Ang mga fans ay hindi lang taga-subaybay, kundi bahagi na rin ng tagumpay ng tambalang ito. Sa mga sigaw, banner, at luha ng tuwa ng mga Kim Pao supporters, ramdam na ramdam ang tunay na koneksyon sa pagitan ng artista at manonood. Sa totoo lang, bihira ang ganitong klase ng chemistry na hindi lang nakikita sa screen, kundi nahawakan at nararamdaman sa totoong buhay. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na namamayagpag ang Kim Pao. Dahil sa likod ng kanilang mga karakter, nariyan ang tunay na tao na marunong magpahalaga sa mga taong nagmamahal sa kanila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang patunay ng tagumpay ng Pinoy talent at European fandom. Nakaka-proud maging Pilipino at saksi sa Kim Pao magic na umaabot hanggang Vancouver at siguradong magpapatuloy pa ito sa iba't ibang panig ng mundo.